my beloved Boss Mike, Cervera. Galing Nako, ang fake news. grabe mga kababayan, no? Dito pa lang sa caption, no? PCO, USEC, VP Sara, source ng fake news. Sara, ikaw pala nagpapakalat ng fake news eh. Hindi si Almira eh. At hindi rin si Gladys. Ano? Si Sara pala, Totski. Nako, Diyos ko. Naimbag nga rabi, kada kayo amin na po. Kita nyo panoorin nyo si Yusek. Pasok ka, Yusek. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Nako. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nako. Unang-una po, Hmm. kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Mga kababayan, ito po yung pinapakalat nila. Ano po, mga kababayan, Munting Tinig at saka Jonary, na ito daw si First Lady ay nakulong sa Amerika. Dahil daw po ito ay natagpuan, mga kababayan, sa isang silid na may mga kasama at yung isa, pumanaw nga, mga kababayan. Yan po yung pinakalat ng kampo ni Sara. At siya po pala ang pangunahin na nagpakalat ng fake news na yan, mga kababayan. Kaya ngayon, binabanatan ni Atty. Claire itong si Sara Duterte na source ng fake news. Nakakahiya ka, Sara. Vice Presidente ka. Tapos ikaw yung nangunguna na nagpapakalat ng fake news. Dapat ikaw yung iniimbitahan sa TRICOM eh. Dapat to si Sara imbitahan sa TRICOM. Doon magpaliwanag, At talaga namang kailangan niyang magpaliwanag. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan, resibo, Atty. Claire. Kailangan may resibo. Kasi ayaw ni Munting Tinig ng walang resibo. Tuloy. Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nako. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President. Nako. Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member. Nako, mga kababayan, may resibo si Atty. Claire. Kahiya-hiya talaga si Sara, At si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. Nako. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Oo nga. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Kaya nga. Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Alam nyo, mga kababayan, tatanga-tanga lang talaga yung si Sara Duterte. Bakit ho kanyo? Meron namang record ho yan. Saan? Sa immigration? Pwede nyo naman tignan kung kailan umalis. At dumating. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang. Saan? Sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Correct, mga kababayan. Hindi naman nag-Girl Scout yata yun. Oo. Di ba, paring Bong? Magandang gabi dyan sa Japan, Mario Rapsing, magandang gabi rin. Nako. Oo, nag-Girl Scout kaya si Sara Duterte, mga kababayan? Tingin po ninyo, bratinela ho yun eh. Kapag sinabing ayaw nun. Pag sinabing eto yung gusto nun. Di ba? Tuloy. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Oo nga, pinapalabas niya po talaga yan. Hindi nangyari, wala doon nangyaring kahit na ay nga raw yan attorney. Di ba? Sabi nila, di ba? Ano sabi nila? Erwin Gamboa, Mario Rapsing, Grace La Chica. Ang sabi ni Sara Duterte,
AI yan, AI. Oh, AI yan. Oh. Ha? Pati nga daw ho yung pagmamalabis. Muntik ng pagpatay ni Pulong sa isang bugaw, mga kababayan, abay AI din daw. Kita niyo yung palusot, tapos nung hindi na nila mapasinungalingan, abay inamin na nila. Dapat nga gawin daw nating bayani si Pulong. Dahil lang binabayad, 1,000 lang. Oo. Putik na yan, mga kababayan ko, mga DDS, ano? Abay, nababarimpot na yung ulo, kakapalusot. Sa sobrang palusot nila, mga kababayan, ano? Abay, hindi mo na alam kung ano yung magiging linya nila. Abay, iba-iba eh. Di ba? Ano, Billy McCoy. Mapapanagot. Kaya si Pulong ngayon, nakasuhan na dito sa Pinas, gaya ng sinabi ni Senator Amy, dapat dito raw kasuhan si Digong. Yun na nga. Ano ba aasahan nyo kay Amy? Wala akong pakinabang si Amy. Yung baba nga nun yun lang, may pakinabang yung baba niya. Baka pagka bumagyo, pwede nyong gawing panukod yun, ano? Oo, yung baba ni Amy, gawin yung panukod. Talay. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko, from the Girl Scouts of the Philippines, ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady? Patay. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Sara! Wala! Panis ka rito kay Attorney Claire! Kung ako sa'yo, alam mo, yayain mo ng debate, Sige nga, mag-debate nga kayong dalawa. Pag-uusapan nyo lang, tungkol sa fake news. Diba, diyan ka eksperto. Ngayon, mga kababayan, pwede ba na tayo manawagan? Sara, debate kayo ni Attorney Claire. Ang pag-uusapan lang tungkol sa fake news. Diba? Diba, mga kababayan? Para naman, hindi bibigyan ka na ng partida. Bigyan natin ng partida, mga kababayan, si Sara, ano? Baka mamaya hindi niya kayanin Tignan nyo naman, si Attorney Claire, buhok pa lang, mga kababayan, hindi naman nanalo yung si Sara Yung buhok ni Sara, kahit anong ayos, mukhang nanggigitata ngayon, bigyan natin ng partida si Sara, mga kababayan. Ano? Gusto mo, Sara, partida? Isama mo na si Libayan. Yan, magandang partida, ano? Dalawa kayo ni Libayan. Siya lang. Tingin ko, mga kababayan, laban-laban yan. Mga kababayan, ano? Sa tingin ninyo? Walang advance questionnaire. Hindi pwede yun. Kailangan, ano? Fake news lang ang pag-uusapan. Dahil yun naman ang topic natin Fake news lang talaga. Ano? Diba? Sara, partida, sama mo na si Libayan. Ewan ko lang kung hindi kayo mga mote dyan. Siguro kayong dalawa ni Libayan, magkakamot lang ng ulo dyan Kita nyo, mga kababayan, ano? Isang pait na pait at isang mukhang mapait. Diba? Hindi, parehas mapait. Puti na, mga ampalaya, mga kababayan, Ampalaya dito kay Attorney Claire, no? Kita nyo, balikan natin tong talaga namang, naku, pahiya si Sara dito. Cecilia Estrella, live na live tayo, eto na, mga kababayan, pakinggan natin. Sa kanya pala nang galing. Opo, sa kanya talaga yon, Attorney. Wala na hong iba. Pinalamon lang sa mga tangang vlogger nila. Ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito. Grabe, no? Ikaw pala source ng fake news. Sara Duterte. Na pinapakalat. Nang? Laban sa unang ginang. Grabe, no? Talagang gigil na gigil sila kay First Lady. Ewan ko ba? Ano bang meron? Bukod sa malayo yung ganda niya sa'yo.
Para kayong si Zoraida at saka si Gloria Romero. Sara, Ganon yung diferensya nyo. Ikaw si Zoraida at si First Lady naman, si Gloria Romero. Abutan nyo ba yon? Kung hindi nyo naabutan si Gloria Romero nung araw, yung kanyang kagandahan, nako! Mga kababayan, parehas naman yumao na. Sumalangit na ang kanilang kaluluwa. Di ba, Bambina? Nakita nyo naman si Zoraida. Naku, mga kababayan. Siya po yung bida. Saan? Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Eto syempre, eto yun. Nakahanap tayo. Yan. Nakahanap kagad tayo ng pangit. Eto po yun. Ito po yung tinutukoy ni Attorney Claire, mga kababayan. Pakinggan nyo maigi. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Kita nyo, yan po yung pinakalat ni Sara, mga kababayan. Pinakakalat, meron daw namatay sa Estados Unidos na isang individual at kasama daw po doon ang ating unang ginang, ang First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Yan po yung, binatikos ni Attorney Claire na wala naman palang katotohanan. Kung hindi po, nuknukan lang talaga, hindi ko lang alam, mga kababayan, kung nuknukan ng tanga ang ating Vice Presidente o talagang nuknukan ng sinungaling. Diba? Mga kababayan, Erwin Gamboa, Bambina, Billy McCoy. Angel Vlogs. Mamili na lang kayo sa dalawa. Nuknukan ng tanga o nuknukan ng sinungaling itong ating Vice Presidente. Saan kayo dyan? Paki-comment nyo na lang. Kung siya ba ay nuknukan ng tanga o nuknukan ng sinungaling, pwede ring dalawa. Nuknukan ng tanga at sinungaling. Diba? Jojo Chavez? Parang anti mo lang, ito na. Pasok. Ito yung pinapakalat. Dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose. Nag-overdose daw ng droga, mga kababayan. At mayroon pa siyang nalalaman na police report. Nasaan yung police report, Aber? Sige nga. Ipalabas mo nga yung police report. Naku, Bobong Legend. Pare-pares tayo neto. Teresita Robles. Ano po? Bot po. Parehas talaga. Jana Mancheso. Opo. Ito na. Sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikita ang white powder substance na sinabi. Kita nyo, marami daw white powder substance. Gigi ko, Lucero. Love ko? Oo naman, love ko. Alam mo naman ako eh. Mahalin natin ang ating kapwa. Hindi ko lang alam dahil ako'y may pagdududa, mga kababayan, kung kapwa talaga natin yan. Ano to? Kapwa ba natin si Sara? Naku, mga kababayan. So yan po yung pinanggalingan ng istorya. Gumawa po ng kwento, gumawa po ng fake news itong nasa litrato. Ito po mga kababayan, ito po yung anak ng mamamatay tao na si Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. At ito rin ho yung kapatid nung muntik nang makapatay ng isang lalaki na aminadong bugaw. Yung pala yung pinagkukuhanan nila ng mga babae na ang binabayad 1,000 lang. Mga kababayan. At ito rin po yung kapatid ng isang naging mayor ng Davao ni Baste, mga kababayan, na naging jowa naman yung jowa ngayon ni Derek Ramsey. Yung po yung aminado na maraming natirang droga. Kaya nung araw, mga kababayan, na magkasama sila, mahalata ninyo na bangag sila. Yan po yun, mga kababayan, maliwanag na.
Eto po yun. Oo. Yan po ang pamilya niya. Isa pa, eto rin yung kapatid niya, mga kababayan. Eto rin yung pinagmamalaki pa. Oo, yung sabi nga ni Jojo Chavez, kapatid ni Wake and Bake. Yan. Grabing pamilya, no, mga kababayan? Oo. Grabe. Ang ganda ng pamilya. Pang mga kababayan. Kung titignan nyo, pwede ng pang-abstract, yung magulo pa na painting. Ganun yun. Ganun yung pamilya nila, mga kababayan, eto na, pagpunta naman natin. Babaragin ito ni Atty. Claire, Atty. Claire, baragin mo na. Baragin mo na. Galing Opo. ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Oo nga. Grabe, no? Wag nyo na daw sabi ni Atty. Claire, wag nyo nang paniwalaan yan. Di ba? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Siyempre may record siya, mga kababayan. May record yan. Kasi alam nga naman na walang record, pagka lumabas po kayo ng bansa, may record yan. Ngayon, tanungin nyo sila kung ano yung kanilang ebidensya. Meron ba silang mga dokumento? Meron ba silang mga video tulad ng video ni Pulong na gusto nang pumatay ng tao? Ganun po sana, no? Napansin niyo po ba, mga kababayan? Aba, yung kampo ni Pangulong Bongbong, aba, puro mga ebidensya yung pinapakita. Etong kampo naman ni Duterte, abay, puro mga fake news yung mga pinapakalat nila. Abay, magkaiba po, mga kababayan. Ibang klase eh. Ibang klase itong mga ito, mga kababayan. Talay. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Yan na nga, mga kababayan, kita nyo. So, ibig sabihin po ni Atty. Claire dito, talagang mga kababayan, mga walang ya itong kampo ni Duterte, lalong-lalo na to si Sara. Ayan binarag na nga na talagang fake news si Sara Duterte. Siyempre, tingin nyo, sasagot ba si Sara dyan? Hindi sasagot, mga kababayan. Noon pa man, fake news na yan si Atty. Claire lang, ginawa niya ng fake news Ano sabi kay Atty. Claire? Eliza, anong sabi kay Atty. Claire? Abay, pinsan daw ni Franz Castro ito pero hindi naman totoo, di po ba? Ilang beses na itinanggi nung dalawa na hindi sila magkaano-ano. Pero si Sara pinipilit pa rin alam nyo na, pagka-Bratinela. Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Correct. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Oo nga. Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang. Ay! Kailan ba nagkaroon ng galang yan? Pamilya niya bastos sa totoo lang bastos. Ay, sinasabi ni Atty. Claire, walang paggalang. Kita nyo to, mga kababayan. Doon nga lang, mga kababayan, sa Baguio, kita nyo, nag-survey tayo, mga kababayan. Asya, pasok. Sa Session Road, Yan, tatanungin natin kung magalang o bastos ba talaga o may katotohanan yung sinasabi ni Atty. Claire
na walang paggalang itong si Sara Duterte, mga kababayan. Ano? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.